Hello, so ito yung reading natin for Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan, take only what resonates, guys. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi natin makukuha lahat ng energy ng Earth sign sa mundo, pero okay lang yun. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyari sa'yo. So, kahit sinasabi kong ikaw, pag alam mong hindi ikaw yon, pag person mo yon, pwede ganon. Pag sinasabi kong person mo, pero alam mong ikaw yon, pwede rin maging ganon. Okay? So, kung gusto mo magpabook ng personal reading, Madam P, doon na lang sa Facebook page namin. This is timeless love reading. Let's start your reading. Pa-comment kayo dyan sa baba. Kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Taurus, Virgo, Capricorn. Let's start your reading. Four of Swords, Eight of Wands. Seven of Pentacles, okay. Three of Swords. Okay, sobrang nasasaktan ka ngayon, wala kang magawa eh. Eight of Wands, marami nang nagbago. Actually, hindi ko masabi kung sino yung nagbago, kung ikaw ba yung person na kakonect mo. Pero, isa pa ito sa nagiging dahilan kung ba't nalulungkot ka ngayon, nasasaktan ka, dahil sa mga pagbabago na yun. Dalawa lang yan. Kung siya yung nagbago, pwedeng nakita mo na parang wala na kayong chance itong person at dahil sa mga pagbabago na yun. Or pag ikaw itong nagbago, ikaw ito nagbago, ay ganun din. Parang wala ka na ng chance kasi nga malaki na yung pinagbago mo, hindi ka nakatulad ng dati. Seven of Pentacles, medyo negative ka na magsalita ngayon pagdating sa sarili mo. Masyado ka nagiging harsh. Medyo baguhin mo yung klase ng mindset na meron ka. At yung pagsasalita na ginagawa mo sa sarili mo kasi the Three of Swords, yung iba, apektado ka kasi ng nararamdaman mo ngayon, yung sakit na nararamdaman mo, kaya ganyan ka na magsalita ngayon. Page of Swords, yung iba sa inyo, dahilan din ng kaya ka ganyan magsalita kasi yung mga tao sa paligid mo medyo, alam mo na, meron nga tayo kasi tinatawag, diba, na parang kasabihan, birds with the same feathers flocks together. Ngayon, hindi ko yun i-apply sa friends lang eh. It could be yung mga taong nakaka-close mo sa pamilya mo or nakaka-close mo sa excuse me. Wait lang guys, inom lang ako. Okay. So, ayun, hindi ko lang siya i-apply dun sa mga nakaka-close mo sa pamilya, sa friends mo. Literal. But of course, pati dun sa mga ang tawag dito? Nakaka-close mo rin sa pamilya mo. Kahit kapitbahay mo, isama natin yung mga yan. Kasi, ibig sabihin, kapareho ka rin nila. Ngayon, pagdating sa pamilya, pagdating sa partner, hindi ko naman sinasabi, layuan mo. Pero if they are the kind of people na tingin mong ayaw mo maging katulad nila, ay anong kailangan mong gawin? Lumayo sa kanila. Kasi, totoo nga yun eh, yung birds with the same feathers flocks together. Mga ibon na pare-pareho ang ang tawag dito, kanilang mga feathers ay magkakasama yan. Diba? Magkakasundo yung mga yan. Isa lang ang goal niyang mga yan. Isa lang ang gusto nilang puntahan. Diba? Yun ang ibig sabihin nun.
So, kung nakikita mo yung mga tao sa paligid mo, pamilya mo, hindi maganda yung tinatakbo ng buhay nila, ganito ang pinatutunguhan ng buhay nila, hindi mo gusto yung mindset nila, magkaiba kayo ng direksyon na gustong mangyari sa buhay. Ibig sabihin, hindi mo sila deserve, hindi ka rin nila deserve, you don't deserve each other, dahil magkakaiba kayo ng gustong mangyari sa buhay. Magkaiba kayo ng goal. 'Di ba? So, ano nagiging dahilan kung ba't ka nalulungkot? Kasi you are surrounded by people na hindi naman yun yung mindset, sabihin na natin, or goal na gusto katulad mo. O nagbibigay lang ng pain sa'yo kasi nga ibang klaseng mindset, ibang klaseng utak meron siya eh. Sila eh, 'di ba? So, ikaw ang dapat mag-adjust, ikaw ang dapat lumayo. Ikaw ang dapat hindi mo sila kailangan dapat intindihin kasi tapos ka na dun eh. Sa pag-intindi. Dapat sila naman ang umintindi at umunawa sa sitwasyon mo, sa iyo mismo. 'Di ba? So, nangyayari kung bakit ka ganyan, kung bakit ka nalulungkot, bakit ka nasasaktan, ikaw lang din kasi may choice ka naman, pwede ka naman umiwas, pwede ka naman lumayo, pero yung iba sa inyo, hindi ginagawa yun. You're choosing to stay, 'di ba, sa isang connection, whether love, whether personal, decision mo yan, na magstay sa ganyang sitwasyon. Pagdating sa love, sino yung person na kakonect mo? For Taurus, Virgo, and Capricorn. Wait lang, masyadong marami ito, ibabalik ko. Hindi ko na lang guys papakita kung paano ako mag-shuffle kasi masyadong malapit yung kamay sa camera. Two of Pentacles, the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, okay. The Justice card and the High Priestess. Libra energy. Gusto niyang agawin, may gusto siyang makuha. I don't know if you're dealing with another person. Kasi ito another person energy to eh. Parang gusto kanyang makuha. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na, hindi ka masaya, may third party na involved or may other person na involved pa dito, may person na gustong makuha ka. Knight of Pentacles, this person loves you. With the Justice card, ayan, pwede may marriage na involved sa inyong dalawa. Pero ito may soulmate twin flame energy tayo nakukuha dito. Gusto ko makuha nitong person na to, the Hermit. This person, yeah, there's a Virgo energy here. So, parang feeling niya ikaw yung home niya, sa'yo siya komportable, at home at peace siya sa'yo. Gusto ko nitong person na to. Tell me about the emotions ninyo sa isa't isa. Queen of Pentacles is here. Queen of Cups. The Magician. Oh, Major Arcana. Person na connect mo. Emotion niya para sa'yo. Okay. Nine of Pentacles. Queen of Swords. Well, there's these 3 cards na lumabas, pero ilalagay ko lang to dito sa sides. That's like an additional message. Alam mo, 4 lang ang queen dito sa sa tarot deck. Pero ito, 3 na agad yung lumabas dito. The Queen of Pentacles, Queen of Cups, at saka the Queen of Swords. Isa na lang ang hindi lumabas, yung Queen of Wands.
Which is the Queen of Wands is lumalabas siya as the Queen of Actions. Pero wala tayong action na nakikita. So, maybe the emotion with the Magician is nakatago. Alam mo ito, supposed to be the right side is ikaw, the left side is yung person mo. Pero nakukuha natin ito as the same energy. So, yung iba sa inyo, pareho kayo ng feelings or emotion sa isa't isa. Lalo na with the Nine of Pentacles, kung makikita mo dito sa Nine of Pentacles, there's like a band playing music all together. Kanya-kanya sila ng instrument na hawak. Pero if you put it all together, magiging maganda yung music na kalalabasan. Which is ganun yung nakikita natin. It's like, dito sa connection mo with this person, pareho kayo ng gustong mangyari. Pareho kayo, nag-i-in-sync kayo eh. Synchronicity. Yung iba, this is a twin flame connection. Especially, nung pagtingin ko sa time, habang nire-read ko to, I just saw the number 1111. So, yung iba, this is a twin flame connection. Queen of Pentacles, ang mahirap lang kasi sa'yo, masyado mong binibigay ang oras mo, panahon mo, at pagmamahal mo sa mga maling tao. Hindi lang sa love, but also pagdating sa friends. Masyado ka kung magbigay. Binibigay mo lahat ng meron ka. Binibigay mo lahat ng kaya mong ibigay. Ang ending, nasasayang or naaaksaya yung pagbibigay mo dahil baliwala or hindi naman karapat-dapat yung mga binibigyan mo ng mga bagay na ito. Okay? Bigyan kita ng katulad din yan sa example, 'di ba? Isang tao, tulungan mo ng tulungan. Kung ayaw naman niya tulungan ng sarili niya, nababaliwala yung mga tulong na binibigay mo. Ganun lang din yun. Ikaw, effort ka ng effort sa taong, sa mga tao na hindi naman deserve yung efforts mo. Nasasayang lang din. Kasi, bukod sa hindi naman nababalik sa'yo yung mga effort na binigay mo, hanggat kaya ka nilang gatasan, nagagatasan ka. Parang ganun. You are the Queen of Cups and the Queen of Pentacles. Parang you are willing na magbigay kahit walang kapalit. Attitude mo na yon. Which is with the Magician, loloko ka, nauuto ka. 'Di ba? Tapos yung person na nakakonect mo, I feel like there's this difference between the two of you. Dahil kumpara sa'yo na ganyan ka, mapagbigay, siya naman madamot. In a way na alam niya, limitado lang siya kung kanino siya makikipag-connect, communicate. Limitado lang din yung mga taong kakausapin niya, bibigyan niya ng time at effort, tutulungan, limited lang sa kanya yan. Kasi pinahalaga niya yung sarili niya, pero at the same time, kung ikaw masyadong mabukal or mabukas ang puso mo, siya naman mataas ang ego. So, anong nangyayari nga sa inyo, para kayong isang musika. Kasi yung strength mo, yun naman yung weakness niya. And then, kung ano naman yung strength niya, yun naman yung weakness mo. Na pag pinagsama kayo pareho, napakaganda ng magagawa ninyo dahil pwede kayong magkaroon ng pagtutulungan na magiging maganda yung resulta pag ginawa nyo ito. Okay? Emotion ninyo sa isa't isa, lumabas dito sa another energy na nakuha nga natin dito. We're the King of Swords, the Three of Cups, and the Four of Pentacles. So, pareho kayo nagpapatigasan dito sa connection, Three of Cups. Pero gusto nyo ng reconciliation, Four of Pentacles. Nakikita ko kasi dito yung buitre eh. So, ang energy nitong Four of Pentacles, parang masyado ninyong sinasarili yung mga kanya-kanyang emotions ninyo. Pero nandun yung hintay kayo ng hintay sa kung patigasan na, kumbaga ang ending nga patigasan kayong pareho tapos matibay. Kung sinong sumuko, unang mag-approach or makipag-reconcile, makipag-reconnect, talo. 'Di ba? Kasi patigasan eh. But definitely both of you gusto ng yung emotions niyo sa isa't isa nandun yung love, nandun yung care, nandun yung passion, pero parehong nagmamatigas. What will happen in the near future? This would like to come out. This is the Ace of Cups. Okay, Ace of Cups. Okay. The near future. Ano to? Temperance is here.
Seven of Wands, at saka the Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius energy. In the near future, nakita tayo ng patience. The problem with this is that I can see an ending. May mga bagay na kukunin sa iyo, sa inyong pareho, na hindi nyo mabitawan or hindi nyo kayang mawala sa inyo. Pero time will come kukunin because the universe, sila na nag-decide para sa inyo kasi pareho kayong hindi makapag-desisyon eh. Pareho ninyo hindi alam ang gagawin. So, yung universe ang gagawa ng paraan para hindi yan para sa'yo. Akin na yan. Ito yung buhay or destiny ninyo. Accept this. So, I can see that happening. Seven of Wands. Alam mo, never in my reading na nakita ko to as maybe kasi matagal ko na rin hindi nagamit itong card na to. Pero dito sa energy nitong Seven of Wands dito, nakakita tayo ng reconciliation, reunion na nagaganap. And this will be very challenging. Kasi bago magkaroon ng reconciliation or reunion sa inyong dalawa, nakakita tayo ng mga bagay na mawawala or babagsak muna or matatapos muna. It will be painful. It will be masakit na kind of ending, pero hindi nyo kasi maa-accept or matatanggap yung mga bagay na deserve nyo kung puno pa yung mga kamay ninyo. Nagigets mo yun? If your hands are still full, paano mo tatanggapin, paano mo sasaluhin yung binibigay ni universe para sa'yo? So, si universe ang gagawa ng paraan para tanggalin yung mga bagay, mga tao, sitwasyon na nasa harapan nyo ngayon na nagiging pananggulo para maging open ka or open itong pagkakataon na ito sa inyong dalawa. Pero nakita tayo ng reconciliation after this particular ending na mangyayari muna. Thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.